1, 2, 3, come on! So isang magandang araw sa mga kabalbalan natin dyan at tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong vlog. So for today's topic guys, pag-uusapan natin kung magkano ba ang sweldo ko sa Singapore at kung magkano ba ang pwede nyong kitain once na nakapagtrabaho na kayo dito. Kaya kung interesado ka sa topic na to, just keep on watching at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang ma-notify. Going back sa topic kung magkano ba yung sahod ko dito at kung magkano ba yung pwede nyong kitain once na nag-work na kayo dito sa Singapore. Ang sahod ko guys ay naglalaro sa 2,600 Singapore dollars to 3,500 Singapore dollars. So ang equivalent niya sa pesos guys ay 96,000 pesos to 130,000 pesos. So nabubulol-bulol pa ako visit. Pero guys, dito sa vlog natin na to, pag-uusapan lang natin or magpo-focus lang tayo doon sa basic salary ko, which is 2,600 or 96,000 pesos. So kung nagtatanong kayo kung bakit, kasi guys, once na nakapag-work din kayo dito, hindi naman lahat ng work na pwede nyong pasukin may commission tulad ng work namin. So basically, ayun yung standard na sahod for a Filipino S-Pass holders. Pero guys, meron din namang mga Pinoy na e-pass holder. So pag sinabi mong e-pass holder guys, sila yung mga professional talaga like engineers, IT, architect. So mas mataas-taas yung sahod nila guys. Normally yung basic salary nila is 3,600 pataas. So mas malalaki talaga yung sahod nila. Pero sa mga katulad natin guys, normally yung mga normal jobs lang guys, 2,600. Dahil ngayon, alam nyo na kung magkano yung sahod ko, pag-usapan naman natin ngayon kung magkano ba yung mga gastusin ko every month. Para malaman nyo kung magkano ba yung matitake home nyo once na nag-work kayo dito sa Singapore. Syempre, unang-una sa lahat guys is yung tirahan nyo or yung rent nyo sa bahay. So for me guys, nagbabayad ako ng 450 per month. So equivalent niya sa pesos is 17,000 pesos. Pero guys, marami namang mura. Depende na lang kung maarte kayo. Pero kung ako sa inyo guys, nag-work kayo dito sa Singapore, piliin nyo yung malapit sa work nyo. Kasi guys, kung pipiliin nyo, mura nga, pero malayo naman yung work nyo, medyo hassle sa inyo at ganun din yung gagastusin nyo para sa transportation. Pero guys, gusto ko lang i-highlight sa inyo na yung $450 na binabayad ko sa room ay may kasama ako. Pero kung kayo maarte kayo, ayaw nyong may kasama, ayaw nyong naiistorbo, at gusto nyong kumuha ng solo room, syempre mag-aalat kayo ng mas malaki. So normally guys, yung solo room is $600 to 1,000. So depende siya sa location at depende siya kung bago pa ba yung unit or luma na yung unit na makukuha nyo. So, syempre guys, yung second is yung food allowance. So, for me guys, nag-aalat ako ng 200 to 300 Sing dollars para sa pagkain ko per month. So, ang equivalent niya sa pesos ay 7,000 to 10,000 pesos. Pero way back nung nag-i-start pa lang ako dito sa Singapore guys, 2013, yung budget ko pa lang is around 150 to 200 Sing dollars. So actually, depende sa inyo. Pwede pang mas mababa doon. Depende kung gaano kayo katakaw or kung gaano kayo kalakas kumain. So, ang pangatlo, syempre guys, ay yung transportation allowance nyo. So, for me guys, nag-aalat ako ng 100 Singapore dollars para sa pamasahe or ang equivalent niya sa pesos ay 3,700 pesos. Pero kung ikaw guys, nag-work ka rito at sanay ka na lagi kang gumagala, syempre mag-alat ka ng mas malaki, maybe 100 to 200 Sing dollars.
And last but not the least guys is yung phone bills. Kasi dito guys, napaka-importante ng data or internet. Na kahit nasan ka, dapat connected ka sa internet. Kasi guys, sa trabaho, ang way of communication dito is WhatsApp. So, napaka-importante yung connection mo sa Wi-Fi or sa internet. Most of the people here in Singapore guys, kumukuha sila ng postpaid plan. Kasi sa postpaid guys, meron ka ng libreng phone. So, nagre-range siya around 50 to 200 Sing dollars. So, depende syempre sa unit ng phone na kukunin nyo. Pero kung nagtitipid kayo at kung maganda naman yung phone nyo, pwede naman kayong mag-prepaid. So, I think kapag prepaid guys, around 20 Sing dollars lang a month, enough na siya. At tatagal na siya for a month. So now guys, let's do a recap para malaman natin kung magkano ba yung natitake home ko dito sa work ko dito sa Singapore. So yung basic salary ko guys, once again, i-remind ko kayo is 2,600. So iles natin yung 450 sa bahay, iles din natin yung 200 sa pagkain, iles din natin yung 100 para sa transportation at $80 para doon sa phone bills. So ang total niya guys is $830 Sing dollars. So kung i-deduct natin siya guys doon sa 2,600 na basic salary ko, ang kakalabasan niya is 1,770 Sing dollars. So siya yung malinis ko ng take home. Ang equivalent niya sa pesos guys is around 66,000 pesos. So ayun yung basic ko or yung take home ko. Kita nyo naman, kahit iles na natin yung mga gastusin ko, malaki pa rin yung matitake home ko. Kasi guys, napakagandang mag-work talaga dito sa Singapore as compare natin sa Philippines. Kasi dito guys, walang tax. So talagang makukuha mo ng malinis yung sweldo mo. So kung meron mang tax guys, is napakababa. So sa 5 years ko rito guys, isang beses pa lang ako nagbayad ng tax. So around 250 Sing dollars lang siya or around 8,000 pesos sa loob na ng 5 taon. Kaya guys, kung isang aspiring na maging isang OFW, i-advise ko sa inyo na itry nyo dito sa Singapore kasi napakaganda talaga dito guys. Bukod sa malaki na yung sahod, malapit pa sa Pilipinas. So ako guys, nakakauwi ako sa Pilipinas ng 2 to 3 times in a year. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, napakalapit lang ng Singapore sa Pilipinas. So around 3.5 hours lang nasa Pilipinas ka na. Parang umuwi ka lang ng probinsya at napakamura lang din ng pamasahe. So around 6 to 8,000 pesos guys, balikan na siya. And that's all for today's vlog guys. Kaya kung meron pa kayong mga katanungan, especially sa pagiging OFW dito sa Singapore, comment lang kayo below at I will try my best para magawan ko siya ng vlog. And once again, this is Bino and this is my YouTube channel, Bino Vlog. Kung di ka pa nakapag-subscribe, nakikiusap ako sa'yo, mag-subscribe ka na at pinutin mo na rin ang kampana para lagi kang ma-notify. So, that's all for today. Bye-bye guys!